Ang 4:00 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Papayag, mawala ka muli. Di na ko papayag na muling mabawi. Ating kalayaan kay tagal na nating mithi. Di na papayagang mabawi muli. Magkakapit-pisig, libu-libong tao. Yan yan ang alaala na nakaraan. Huwag na nating balikan. Pero ang gusto ko lang talagang mabalikan dyan sa nangyaring people power yan. 'Di ba? Kaya namang magkaisa ng mga Pilipino. 'Di ba? Huwag na tayong magpakaantay-antay kung kani-kanino. Ako, personally, I'm not pro or against any people. But I'm against dun sa maling ginagawa ng mga taong nagpapanggap na naninilbihan para sa ating bayan. Kalayaan, katarungan. Ano masasabi mo, Lakay Ray? Buhay ka na yan. Kaya tayo! Kinover mo yan. Kay Misteya tayo! Sa darating na halalan. Huwag po kayong magkakamali. Na ako'y hanapin sa inyong mga balota dahil wala po kayong makikita. Sige na, balita na tayo. At kayo ay nakatutok pa rin sa ating palatuntunang break time sa DZRH. Kasama po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibay, mamaya po narito na si Lakay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita ngayong Thank God It's Friday. Pero hindi swell day. Hindi. So baka hindi masyadong matraffic ngayong araw na to. Kumpara Next nung week mga pa. nakaraan. Diba? At narito na ang ating mga headlines. Setyembre 19, Bagyong Nando bahagya pang bumilis. Posibleng maging super typhoon sa Lunes. Buhos ng ulan at bigwas ng hangin ramdam sa Linggo. Higit 17,000 pamilya naapektuhan naman ng mga pagulan at pagbaha ng pinagsamang epekto ng Bagyong Mirasol, Habagat at Nando ayon po yan sa NDRRMC. Bad news sa ating mga motorista dahil taas presyo na naman ang ating asahan sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Samantala, full alert status kasadong ipatupad. Itaas bukas ang PNP para sa September 21 rally kontra korupsyon. Luneta, EDSA Shrine at EDSA People Power Monument bantay sarado ng Philippine National Police, MMDA para sa crowd control at maayos na trapiko. Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva at iba pa hindi pa raw safe sa nabunyag na anomalya sa flood control projects ayon mismo kay Senador Ping Lacson. Bakit hindi safe? Walang protection pag hindi safe, di ba? Liderato ng Kamara, kinalampag na pauwiin na. Umuwi ka na, sabi nila. Na si Congressman Zaldico, travel clearance ni-revoke agad. 16 pong opisyal ng DPWH at mga empleyado sa Bulacan 1st District sinuspinde ni Secretary Vince Dizon ng 6 na buwan. Uy, pag ganon, walang bayad? Awan. Ay, awan. Lalaking nagbantang pasabugin ang headquarters ng PNP Anti-Cybercrime Group, arestado sa Batangas. Higit naman sa 100 Chinese national na sangkot sa illegal pogo, iba pang illegal na aktibidad abay pinadeport na pabalik ng China. Yan ang ulo ng ating mga balita. RH Break Time! At narito na ang mga detalye. Inaasahang ang magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Luzon bukas dahil sa mga pag-ulan na dala ng Bagyong Nando at pinalakas na hanging habagat.
Ayon sa Pag-asa, bahagya pang bumilis ang tropical storm habang kumikilos ito sa silangan ng Pilipinas. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,005 kilometro mula sa silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas na hanging aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 90 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast ng Weather Bureau, inaasahang lalakas pa ang bagyong Nando at umabot sa super typhoon category hanggang sa araw ng Lunes. Hindi rin iaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa Babuyan Island sa Lunes ng hapon o Martes ng gabi kung saan maaaring umabot sa signal number 5 ang pinakamataas na wind signal. Pero sa kasalukuyan, wala pang nakataas sa tropical storm wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, bunsod ng bahagyang pagbilis ng bagyong Nando at malawak nitong rain band ay inaasahang makararanas ng malakas na pag-ulan at hangin sa araw ng Linggo sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando sa darating na Martes ng hapon. So, yung mga maglalaba, kalmahan nyo lang, pahanginan nyo na lang. Yun. Samantala naman umabot po sa higit sa 17,000 pamilya o higit po sa 64,000 individual ang napektuhan po ng pinagsamang epekto ng nagdaang bagyong Mirasol, hanging habagat at bagyong Nando. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 108 pamilya o katumbas ng higit sa may 300 katao ang nanatili po sa evacuation center sa buong bansa. Naitalang pinakamaraming nasalanta sa Region 5 na may halos 60,000 katao na sinundan ng gitnang Luzon na may 3,300 individual, habang may report ding apektado sa Region 2, sa Cordillera at maging sa Region 6. Nagpapatuloy naman ang monitoring at pagresponde ng mga lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan at tulong para sa mga apektadong residente. Samantala, inilikas ang 17 pamilya kagabi na naapektuhan ng flash flood sa barangay Kuruan sa Zamboanga City. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO Chief Elmer Apolinario, nasa 11 sityo sa naturang barangay ang nalubog sa baha dahil sa malakas na ulan. Agad na rumisponde ang CDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at ilang barangay workers para ma-rescue ang mga residenteng na-trap sa kani-kanilang tahanan. Ayon kay Apolinario, 70 individual ang inilikas sa Kuruan Basketball Court at binigyan ng relief goods at hygiene kits ng lokal na pamahalaan. Samantala, nakaumang na naman ng panibagong bagyo sa mga motorista. Panibagong taas presyo po sa petroleum products sa susunod na linggo. Ayon po kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible daw pong tumaas ang humigit kumulang sa 70 centavos ang bawat litro ho ng gasolina. Humigit kumulang naman sa 35 centavos ang posibleng pagtaas sa bawat litro po ng diesel, samantalang nasa 65 centavos naman per liter ang posibleng pagtaas sa kerosene. Bunsudan niya ang taas presyo ng geopolitical tension, epekto ng karagdagang sanction ng Amerika sa Russian oil. Gayon din ang diskusyon ng European Union sa ika-19 na Russian sanction package at malawakang drone attacks ng Ukraine sa may 361 Russian energy sites. Ito na ika-4 na pagtaas sa presyo ng petrolyo ngayong buwang ito ng Setyembre. Samantala, kasadong magtaas ng full alert status ang Philippine National Police sa Metro Manila simula bukas Setyembre 20, ganap na 1:00 ng hapon. Bahagi ito ng paghahanda ng kapulisan sa mga nakatakdang anti-corruption rally sa Setyembre 21. Ayon kay PNP spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, sa ilalim ng full alert ay ide-deploy ng NCR Police Office ang lahat ng kanilang tauhan.
tauhan. Nakaantabay na rin ang iba pang regional offices at ang Reactionary Standby Support Force. Gate naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa korupsyon. Layunin ng hakbang ng PNP na hindi lang matiyak ang kaayusan ng programa, kundi maging ang kaligtasan ng lahat ng lalahok sa kilos protesta. Sa kaugnay na balita, nagpulong na po ang MMDA maging ng mga organizer at maging ng PNP sa ikakasang malawakang kilos protesta sa EDSA People Power Monument, EDSA Shrine at maging sa Luneta Park sa September 21 araw ho ng linggo. Ayon po sa MMDA, magdedeploy sila ng mga tauhan, katuwang po ang Philippine National Police para umasiste o mayuda sa traffic management at crowd control. Plano rin ng MMDA na magbukas ng zipper lane sa bahagi naman ng White Plains Avenue kung kinakailangan, habang gagawin namang parking area ang bahagi po ng Temple Drive. Kaugnay po nito, inabisuhan naman ng mga makikisa sa kilos protesta na gumamit na lamang ng MRT at LRT patungo sa venue para hindi na mamroblema sa kanilang parking. Maaari din nilang gamitin ng mga shopping mall para doon iparada ang kani-kanilang mga sasakyan. Samantala, itinuturo ni Senator Ping Lacson na ugat ng katiwalian ay ang ilang mga mambabatas at senador. Sa panayam kay Senator Lacson sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi niyang nagsimula ang pang-aabuso sa pondo ng bansa sa pamamagitan ng kanilang budget insertions. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lacson. Yung mga congressmen yan at senador yung nag-i-insert eh. Kung walang insertion at walang nag-allocate, walang nakikialam sa pag-implementa ng pondo, hindi tayo abot sa ganito. So kung hanap tayo ng bunto ng sisi, ang unang-unang dapat sisihin natin dito yung mga mambabatas. Ayon kay Lacson, kitang-kita sa budget allocation ngayong taon na maraming mambabatas ang kumita sa DPWH. Sabi pa ni Lacson, harap-harapan ang ginawa nilang panloloko dahil mas mataas pa ang budget ng DPWH kumpara sa sektor ng edukasyon na labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Narito muli si Senator Lacson. Nilampasan pa ng budget ng DPWH yung education sector. Ibig sabihin, dahil pinagkakakitaan nila yung mga proyekto sa DPWH, sinagad na nila, sagad-sagad at nakalimutan na nila na mayroong provision sa konstitusyon natin na ang binibigyan ng highest budgetary priority ay yung education sector. Samantala naman, hindi pa rin ligtas ang ilang senador mula sa investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa panayam pa rin po ng DZRH kay Senador Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee sa programang Damdaming Bayan, marami pang kailangang ipaliwanag sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva tungkol sa mga komisyon. Ito po ay dalaman sa nagtugma daw po sa 2025 budget ang mga naging aligasyon ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez tungkol sa mga insertion ng dalawang senador. Yung testimonya ni Bryce Hernandez nasuportahan ng dokumento, official documents na kung saan sa GAA mismo talagang merong 600 million para na-allocate doon na sinasabing insertion ni Senator Joel. At yung 355 insertion naman na tugma rin doon sa mga items mismo na enumerate ni Bryce Hernandez. Wow. So medyo may pagpapaliwanag silang kailangan gawin doon. Medyo mabigat yung binanggit ni Bryce Hernandez, pati yung documentary evidence na mismong official document na galing sa GAA. Dagdag pa ni Lacson, wala nang sasantuhin at kahit para mga kasamaan sa Senado ay mananagot oras naman na mapatunayang sila ay sangkot sa katiwalian. So, napag-usapan na namin ng Senate President ito parang sagasa na kami itong mga panahon na ito sa punto ng aming career, political career. Sagasa na, maski sino, basta't may ebidensya, wala na kami dapat sinasanto. Kasi kung mag-iimbestiga tayo, at namimili lang tayo, may pagtatakpan, merong pipiliin na idiin, huwag na lang tayo mag-imbestiga. Muli, si Senador Panfilo Ping Lacson.
Kaugnay nga ng balitang yan, posibleng makalabas ng Senate premises si dating District Engineer Bryce Hernandez bukas o sa linggo. Sa panayam kay Senate President Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee Ping Lacson, sa damdaming bayan sinabi niyang hihingi siya ng pahintulot kay Senate President Tito Soto na makalabas si Bryce para makapangalap ng ebidensya. Ayon kay Lacson, bibigyan lamang siya ng maikling panahon para makalabas ng may mas kasamang escort para lamang mapatunayan ang kanyang mga aligasyon na insertions nila Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Narito si Lacson. Nagawa ko ng letter request sa kanya, payagang lumabas sa premises ng Senado si Bryce Hernandez para under escort, escort. Payagan sa maski maghapon lang bukas o sa Sunday para magalungkat ng mga dokumento. Kasi ito yung challenge ko sa kanya eh. Opo. Ang burden pa rin na i-prove na may commission yung dalawa, nasa kanya. Sa iba pang balita, hinimok ho ni mamayang Liberal Party List Congresswoman Leila De Lima ang Kamara na agad nang magpadala ng official communication kay Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co para alamin ang kanyang kinaroroonan at pauwi na siya sa Pilipinas. Kasunod pa ito ng mga report na wala na si Co sa Amerika kung saan umano siya ay sumailalim sa medical treatment doon. Iginit mo ni De Lima na dapat ding linawin ng Kamara kung naka-official leave o temporary leave ang kongresista dahil sa nagdudulot lamang ng dagdag na espekulasyon ang hindi nito pagbabalik sa bansa. Nilinaw ho ni De Lima na hindi pa may tuturing na fugitive o pugante si Co, dalaman sa wala pang kasong kriminal na inihain laban sa kanya. Samantala, dapat maisapubliko kung sino ang mga nasa likod ng budget insertion pagdating sa BICAM. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, bulag na ang mga ahensya ng gobyerno sa kung magkano ang naisisingit sa budget pagdating sa BICAM. Paliwanag ni Kimbo, kung senador o kongresista ang nasa likod ng insertions, dapat ilagay o ilantad ang kanilang pangalan. Ganito anya ang ginagawa sa Amerika kung saan transparent ang earmarks at isinusulat ang mga nagsisingit. Narito si Kimbo. Malinaw sinasabi ng DPWH. Lahat ng nangyayari after the third reading ng Senate, bulag na sila dyan. Hindi nila alam anong nangyayari. Dumadating na lang yung pondong yan. Hindi nila alam. Hindi nyo alam kung sino ang proponent o kanino yan, paano yan nailagay. Di ba? Sabi nyo po. Pero malinaw sa sinasabi ninyo na ang insertions nangyayari sa BICAM, hindi siya nangyayari sa small committee dito. Kasi kung dito pa lang, binabawasan, paano ka magsisingit? Binawasan nga ng 75 billion ng House eh. So how can you have an insertion? Nilinaw ni Kimbo, 898 billion pesos ang proposed gano'ng kalaki? 898 billion pesos! Wow! Oo, ang proposed 2025 budget ng DPWH pa lang yan nang matanggap ng Kamara at binawasan ito ng 73.7 million pesos kaya naging 825 billion pesos pag-alis ng Kamara. Pero giit ni Kimbo, bakit pagdating sa Senado at ng pinagtibay ng BICAM naging 1.13? 1.13 trillion pesos na ang lumaki budget. Pa. Yes, ng DPWH o tumaas ng 289 billion pesos. Wow. Pagka daw ganid, kapag ka daw sakim, wala talagang hangganan. Kaya di ba nasa ano yan? 7 deadly sins. Ang pagiging ganid, pagiging sakim. Ayan, nako. Samantala, kinwestiyon po ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singzon ang ginagawang investigasyon ng Administrasyong Marcos sa mga anomalya ng tungkol sa flood control projects. Sa kanyang press conference ngayong hapon, sinabi ni Singzon na mga diskaya rin naman ng kontratista na may hawak sa flood control projects sa Ilocos Norte. Siya ang Pangulo eh. Siya nagsabi na may diferensyang may katiwalayan, flood control. Yung mga nahuhuli ngayon na may ghost project at may katiwalayan, sila rin ang contractor nila eh. So ibig sabihin, kilala nila. Inagpa ni Manong Chavit ang kanyang pag-atras na
ng suporta para kay Pangulong BBM. Po ba, yung suporta niyo po kay Pangulong BBM, inurong nyo na, inatras nyo na. Ano po ang... pati mga lumang mga loyalist, umatras na lahat. Nabudol kami lahat. Kaano nagsimula, Gob, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon dyan sa China. China, laking tulong sa atin ang China. Kaibigan natin ang China, kapitbahay natin, walang ibang tutulong kundi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan pag ginera tayo. Ayan si Manong Luis Chavit Singson. Nako, atras na daw ba? So hindi na solid ang North. Kasi malaking chunk. Hindi naman ako pabor sinasabi na na China kakampi natin. Binubuli nga tayo sa West Philippine Sea. Oo, nitong nakaraan lang, binomba na naman ang barko ng BFAR, di ba? Kung saan may nasugatan at nasira ang vessel. Oo. Di ba, mainit lang ang ulat, nagkakatampuhan. Napudot lang, ulo na po. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Liderato ng Kamara, kinalampag na pauwiin na. Umuwi ka na. Kunadamat na. Oo. Si Congressman Zaldico at ang kanyang travel clearance ay nirevoke na agad. Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva at iba pang hindi pa safe. Hindi pala. Kasi sabi ni Senador Marcoleta kay... safe ka na talaga. Safe ka na talaga. Tatake, kunada ka, hampay. Hindi pa raw, sabi ni Senador Ping. Hindi ka pa Ting. safe. Nako, sa nabunyag na anomalya sa flood control projects. Alam mo, I wonder, kasi isang departamento, isang sangay pa lang to ng gobyerno ng pamahalaan. Paano kapag in-audit natin ang lahat ng mga may budget? Diba? Kamusta kaya? Baka doon na malunod na naman tayo sa trilyon-trilyong piso na nasasayang dahil nakakamkam ng mga masasamang kalooban. Standby po! Standby po kayo, Pilipinas, mga kababayan, ang oras, 32 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Muli ang ating kalayaang ipahayag ang ating mga saloobin kung tayo'y nagagalit dahil sa mga panloloko, pangungurakot sa kaban ng bayan, ipakita ninyo, di ba, ng mapayapa. Yan, mapayapa. Walang ibang agenda. Oo, walang kinukubli. Labanan lang ang korupsyon. Parang, paano labanan ng sarili? Labanan ng korupsyon, parusahan ng mga korap. Ako, sana talaga may masampulan para hindi na matularan. Diba? Kasi kapag kinukonsinti natin ang mali, para na rin tayong gumagawa ng mali. At eto na, tumagap na tayo ng ating mga reports mula sa labas. Standby, Miss Leth. Unahin na muna natin si Manang Milky. Congressman Elizaldico binigyan na ng Kamara ng 10 araw para bumalik na sa bansa sa lalong madaling panahon. I-detalye mong balita, RH12, Milky Ganan. Manang Milky! Teya at Ray, 10 araw ang binigay na palugit ng Kamara para bumalik na ng bansa sa lalong madaling panahon si ako Bicol Party List Representative Elizaldico. Nirevoke o binawi na ni House Speaker Faustino D. III ang travel clearance na inisyo ng Kamara. Sa sulat ni D. kay Ko na may petsang September 18, 2025, nakasulat na revoke effective immediately ang kanyang travel clearance. Sa utos ni D, kailangan bumalik ng Pilipinas si Ko dahil kailangan naririto siya sa bansa para personal na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya sa issue ng insertion sa 2025 national budget bilang chairman ng House Appropriations Committee noong 19th Congress. Maharap si Ko sa disciplinary and legal action sakaling hindi sumunod sa utos ng Kamara. Matatandaan bago magsona, umalis na ng Pilipinas si Ko para sa kanya umanong medical check-up sa Amerika. Nang magbukas ang 20th Congress noong Hulyo, hindi pa nakadadalo sa sesyon si Ko. Una rito, nilinaw naman ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List. Hindi pa maituturing si Ko na fugitive. Lalwara pa naman siyang kinaharap na kasong kriminal. Ako si Milky Guna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, Malacanang may buwelta sa patudsada ni VP Sara Duterte na matagal umaksyon si Pangulong BBM. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, Miss Teya, Nires, baka ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa panibagong pasaring na matagal umanong umaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maanomalyang flood control projects.
Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaalala ni Palace Press Officer Claire Castro sa Vice Presidente na mismong ang Pangulo ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa mga irregularidad sa mga proyekto kaya ito nahahalukay ngayon. Hindi anya katulad noong nakaraang Administrasyong Duterte na walang ginawang investigasyon sa mga insidente ng katiwalian. Inihalimbawa ni Castro, ang anyay pinabayaan lamang na pamamayagpag ng kaibigan sa overpriced na face mask at medical equipment na kinasangkutan ng Pharmally. Dagdag ng opisyal, kung nababagalan anya si VP Sara sa aksyon ng Pangulo, ito ay dahil sumusunod siya sa due process. Ito si Letter C, so para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, dumako naman tayo sa Senado on Program Funds Provision ng National Budget. Pinatatanggal na ni Senator Win Gatchalian. Idatay mo ang balitang yan. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray, iminungkahi ni Senador Sherwin Gatchalian na tanggalin na ang program funds provision ng national budget. Ayon kay Gatchalian, walang transparency sa nasabing pondo dahil lump sum na nakalista at animoy pork barrel fund. Questionable para sa senador kung sino-sino sa mga taga-DPWH at Department of Budget and Management ang nagdidesisyon para mapondohan ito. Dahil ang program funds ay dapat napopondohan lamang kung may excess fund o sobrang pondo ang gobyerno. Ibinigay na halimbawa na sa 2026 national budget ay may 80 billion pesos na nakalaan para sa SAGIP project sa program funds. Ngunit nakita na sa mga nakaraang taon na ang SAGIP ay ginamit para sa mga flood control project. Giit ni Gatchalian, mas mabuting ilipat na lahat sa program funds ang budget para sa susunod na taon para ma-manage ng husto ang kakailanganing pondo para sa susunod na taon. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Well, unang-una, itong program kulang sa transparency o halos walang transparency. Especially yung SAGIP project, wala talagang transparency yun. So, ang proposal ko nga, tanggalin na lahat ng program. Ilagay na lang sa program para makita natin. Totalin ang program naman, lumalabas yun kung may excess o may additional revenue. So, hindi pa naman sigurado kung may excess or additional revenue. So, mas maganda sa program na lang para ma-manage natin yung ating deficit at mas transparent, kitang-kita kung ano yung mga proyekto. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang harapin at matugunan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga kinakarap na kontrobersiya at problema ng ahensya. Una pong sinabi ni Pangulong BBM na pinili niya si Dizon na maging kalihim ng DPWH dahil mas ipinakita nitong mahusay na trabaho noong nasa Department of Transportation pa siya. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na suportahan si Dizon, lalo't marami pang kailangang pagtunan ng pansin ang ahensya kabilang po ang puspusang inspeksyon at pag-iikot ng kalihim sa iba't ibang flood control projects sa buong bansa. Kahapon lamang ay nagsumite ang DPWH, katuwang po ang Commission on Audit na ikalawang batch ng ebidensya sa Ombudsman kaugnay ng mga ghost at substandard flood control projects dyan po sa Bulacan. Samantala, nakatanggap umano ng milyong-milyong halaga ng donasyon ng dating Uniteam Tandem na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte mula sa mga contractors noong sila'y nangampanya para sa 2022 elections. Batay sa nakakalat na impormasyon ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ mula sa Statement of Campaign Contributions na ipinasa ng mga kandidato sa COMELEC. Nakatanggap si Pangulong Marcos ng kabuuang 21 milyong piso na donasyon mula sa Roadhill Construction and Enterprises Incorporated at Kirante Construction Corporation ng mga nabigyan ng iba't ibang government contracts matapos ang eleksyon. Samantala, binayaran naman ng SDevco Realty Corporation ang political advertisement ni Vice President Sara na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Ang mga nabanggit na kontratista ay may
aktibo pa umanong mga kontrata sa gobyerno bago o habang nagaganap ang halalan. Sa ilalim ng 1985 Omnibus Election Code, pinagbabawal ang pagtanggap ng mga kandidato ng donasyon mula sa mga kontratista. Sa ngayon, hinihingi pa ng PCIJ ang panig ni Marcos at Duterte ukol dito. Samantala, lubha namang nadismaya ang Independent Commission for Infrastructure ICI sa mga inspeksyong flood control project sa Quezon City. Ilan po dito ang capacity enhancement ng San Juan River na sakop daw po ng District 4 ng lungsod na imbes na mapalawak ay committed pa. Ay wow, road tightening, hindi road widening. Road tightening pala. Pero mas nabahala ang komisyon nang madiskubring kinatay sa 92 phase ang proyekto na tinawag namang kalokohan ni dating DPWH Secretary Babe Singson. Bukod sa naturang ilog, in-inspection din ng ICI sa pangunan ni retired Justice Andy Reyes at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang hindi tapos na matalahib na pumping station ng St. Timothy Construction. Ilan lang yan sa higit sa may 300 DPWH projects na hindi umano dumaan sa Quezon City Master Plan kung saan 30 ang ghost o guni-guni lamang at higit 30 rin ang nasa mali o ibang lokasyon. Walang mga plano, walang ni hani-ho sa local government. Hindi kumuha ng building permit, kamukha din sa Mindoro, kamukha din sa Bulacan. So may nakikita tayong recurring pattern dito o modus. No, yun po ang ginamit na salita ni Justice Reyes at ni Mayor Benji Magalong. Samantala, dumistansya naman si Mayora Joy Belmonte sa maaring kinalaman sa proyekto ng kanyang mga kongresista, tulad naman ng mga nakasakop sa mga binanggit na sina Congressman Argio Ataide, Congressman Marivic Pilar at dating Congressman Marvin Rilio. Papasukin muna natin ang report mula sa labas. Isang menor de edad na nasasadlak sa online sexual exploitation na sagip ng NBI sa Bacoor City, Cavite. Idetay mo ang balitang yan, RH27, Noche Kakas. Noche! Miss Thea at Lakay Rhea na iligtas ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang menor de edad na biktima ng online sexual exploitation sa lungsod ng Bacoor, lalawigan ng Cavite. Ang kaso ay isinangguni ng Federal Bureau of Investigation sa pamamagitan ng Philippine Internet Crimes Against Children Center. Dahil dito, naglungsad ang NBI ng investigasyon sa dayuhan na umano'y sangkot sa online sexual na pang-abuso at pagsasamantala sa mga bata na labag umano sa anti-online sexual abuse o exploitation of children. Ayon pa sa report ng NBI, inaayusan ng dayuhan ang biktima para sa pakikipagtalik. Lumabas din sa investigasyon na ang biktima ay pinagsasamantalahan online ng paulit-ulit. Nang matukoy ang lugar, agad nagkasa ang mga otoridad na sagip ang biktima na ngayon ay nasa custody ng City Social Welfare and Development Office ng Bacoor. RH27 at Sikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inatasan ng Department of Public Works and Highways ang lahat ng opisyal at kawani ng ahensya na makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI upang imbestigahan ang mga maanumalyang proyekto. Batay sa memorandum na pirmado ni DPWH Secretary Vince Dizon, inatasan ang mga empleyado na magbigay ng buong kooperasyon para mapabilis ang investigasyon. Kabilang dito ang pagbibigay ng kinakailangang dokumento, testimonya at impormasyon na maaaring hingi ng ICI. Binalaan naman ang mga tauhang lalabag sa nasabing direktiba na maaari silang maharap sa kasong kriminal at administratibo. Samantala, sinuspindi naman ni DPW Secretary Vince Dizon ng 6 na buwan ang 16 pong mga opisyal empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ito po ay sunod sa kautusan naman ng Office of the Ombudsman sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Kabilang po sa mga sinuspindi ay ang mga pinuno at officers in charge ng Construction Section, Planning and Design Section, Maintenance Section,
maging ang kanilang quality section, maintenance section, administrative section, maging ang budget unit, procurement unit, cashier, project engineers at maging ang kanilang engineer. Habang hindi naman kabilang sa preventive suspension sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza at Chief Accountant Juanito Mendoza dahil tinanggal na sila sa serbisyo. Oo, hindi mo naman sususpend ang tinanggal. Wala diba? na eh. Paano tanggalin yun? Samantala, nakahanda na ang mga miyembro ng Kamara para sa pagsalang ng 2026 National Budget sa plenaryo sa susunod na linggo. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, inihahanda na nila ang sarili para sa mahabang talakayan at puyatan para matiyak na maipapasa on time ang pambansang pondo. Habang tiniyak naman ni Ortega na ipagpapatuloy ng bagong liderato sa ilalim ni House Speaker Faustino Bogie III ang mga reforma na sinimulan ni dating Speaker Martin Romualdez. Kabilang dito ang pagbubukas ng budget deliberations sa civil society organizations at iba't ibang sektor. Samantala naman, 71 Chinese national daw po ang ganap ng naipadeport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission pabalik po ng Shanghai, China. Ayon po sa PAOGC, kabuuan sana na 103 Chinese national ang ipadedeport, ngunit na-offload ang 12 sa mga ito dahil sa hindi raw sila nabigyan implementation order mula sa Bureau of Immigration. 101 o 101 sa mga ito isangkot sa illegal pogo, habang ang 2 naman ay sa illegal mining. Ang mga na-offload na Chinese ay ibabalik muna sa custodial facility ng PAOGC dito sa Pasay. Samantala, iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kasangga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa korupsyon. Ginawa ni Browner ang pahayag kasunod ng panawagan ng mga nagpakilalang retiradong general na bumitiw na sa pwesto si Pangulong BBM. Bukod dito, dinipensahan din ni Browner ang pagprotekta sa chain of command na nagpapakitaan niya ng disiplina at hindi blind obedience lamang. Kaugnay nito, hinimok ni Browner ang publiko na idaan ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan katulad anya ng pagboto. At ngayon, dumako na po tayo sa ating global news. US-UK Investment Agreement abay naselyuhan daw po sa pagbisita ni US President Donald J. Trump. Ating alamin detalye sa report ni James Galange. James? Kay Ray, naging matagumpay ang 2-day visit ni US President Donald Trump sa United Kingdom para may pagpulong kina UK Prime Minister Keir Starmer at King Charles III. Sa naging bilateral talks, naselyuhan ng US-UK Investment Agreement kung saan mag-i-invest ang Amerika sa UK ng $200 billion na tatawagin Tech Prosperity Deal na gagamitin para sa pag-produce ng renewable energy at fossil fuels. Habang tutulungan naman ng United Kingdom ang Estados Unidos sa paggawa ng mga military aircraft sa ilalim ng kontrata para sa US Air Force. Pinag-usapan din ng dalawang sitwasyon sa Gaza, ngayon nagpapatuloy pa rin ang mga pagsabog at ang nangyayaring giyera naman sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Trump, dismayado umano siya kay Russian President Vladimir Putin dahil sa kakulangan ng partisipasyon nito para sa pagkamit ng kapayapaan. Samantala, bahagya rin na pag-usapan ng patungkol sa illegal immigration na ayon pa rin kay Trump ay sa umano sa mga nagpapahirap sa kanyang bansa. Kaya payo nito kay Starmer ay huwag itong matakot gumamit ng military control kontra illegal immigration dahil para rin anya ito sa kabubuti ng kanilang bansa. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa ating Break Time Sports Pilipinas. Tinuldukan ang makasaysayang kampanya sa FIVB Worlds dahil natalo sa Iran. Ang detalye bibigay sa atin ni Millie Borja. Natuldukan ng makasaysayang kampanya ng Alas Pilipinas Men sa FIVB Volleyball Men's World Championship matapos matalo sa Iran sa isang dikdikang laban. Nagtapos ang makasaysayang kampanya ng Alas Pilipinas matapos matalo sa Iran sa isang mainit na 5 set, 21-25 sa first set, 25-21 sa second, 17-25 sa third, 25-23 sa fourth, at 22-20 sa deciding set. Webes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakontrol ng Pilipinas ang laban at umabot pa sa 6 na match points sa deciding set, pero hindi nagpadala ang mas mataas ang ranking na Iran at nakahanap ng paraan upang baliktarin ang sitwasyon.
Sa 5 set, naudlot ang dapat sana'y selebrasyon ng Nationals nang maisara na ang laban sa 2018. Ngunit nawala ng bisa nito matapos ang matagumpay na net touch challenge ng Iran. Siyempre nakakalismaya. Andun na kami. Diba? Pero sobrang saya pa rin namin kasi hindi namin na-expect na gano'n yung mangyari sa game. Naging thankful na rin kami kasi wala na injury sa amin and naging performance na ng bawat isa sa amin. And super thankful din sa mga fans na sumigaw kasi sila rin nagbuboost ng kumpiyansa namin and yung crowd talaga grabe. Meron po factor yung gano'n pero syempre part pa rin po ng game yun. Kailangan ko pa rin talaga mga bounce back. Pero yun, ganun po talaga yung part, ganun po talaga yung game Hindi po talaga minalas po. Pero, hindi kami minalas, pero swerte pa rin po kami sa moment ito. And ganun po talaga. Congrats na lang po sa Iran po. Pinangunahan ni Team Captain Brian Bagunas ang Pilipinas na may 22 points mula sa 18 kills, 3 blocks at 1 ace. Nagdagdag naman si Leo Ordiales ng 21 points, si Mark Espejo ng 15 at si Kim Malabungan ng 10. Andito po tayo sa Pilipinas, na-feel po namin yung support ng buong Filipino volleyball fans. I think malaking tulong po yun para sa amin, para na-boost po yung moral namin, lalo na yung mga coaching staff po namin, maganda po yung naituro sa amin. Kaya siguro naging maganda po yung resulta ng tournament namin dito. Sa kabila ng pagkatalo, naipakita ng Alas Pilipinas na kaya nilang makipagsabayan sa isang Asian powerhouse at nagwakas ang kanilang debut sa Worlds na may 1-2 record. Samantala, matapos ang hard-fought match, hindi napigilang maging emosyonal ng ilang Alas players, kabilang na sina Bagunas at Espejo. Siguro, mabigat lang po kasi akala natin sa atin na yung panalo. Pero sabi ko nga po sa team sa huddle, parang nothing to be ashamed of po. Kasi hindi naman po namin i-expect, hindi po namin expect na po tayo sa ganito kalayo. And kung yung fans nga hindi nag-expect ng ganun, kami pa kaya parang isang set lang masaya na kami. Pero nanalo po ng isang game tapos playing against Iran po na top level na volleyball. Tapos nakasabay parang ayun po, nakaka-proud lang po. Pero yun, masaya pa rin po kami na naging part po kami ng World Championship. And itong moment ito na sayang po pero ganun po talaga. Pero hindi pa natapos ito yung injury yung team. Siyempre, sobrang masakit po para sa amin kasi nandun na po kami. Pero ayun, masaya pa din po ako kasi naipakita ng team namin na kaya namin makapag-compete sa ganitong klaseng level ng tournament. Bago harapin ng Iran, nagtala ang Pilipinas ng kanilang unang makasaysayang panalo sa FIVB Worlds laban sa Egypt. Ito rin ang dahilan kaya mula sa pagiging world number 88 ay umangat ang team sa rank number 77. Matapos ito, sunod namang haharapin ng Alas Pilipinas ang Southeast Asian Games sa Disyembre na gaganapin sa Thailand. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman sa ating showbiz, Maki inilabas na ang kanyang first studio album na Color Coaster. Report mula kay Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Pinamagatang Color Coaster ang first studio album na ilabas ng singer-songwriter na si Maki. Kung malabo man, pwede bang tanggalin ko na lang ang salamin? Para kanwari sa akin ka nakatingin. Naglalaman ito ng 10 tracks, kabilang ng mga nauna niyang nirelease na Dilao, Bughaw, Namumula at Kahel na Langit. Habang ilan pa sa mga bumubuo rito ang Turning Green, Indigo With You at Itim na Ulap. Kwento ng singer, 2 years in the making ang Color Coaster album. Bagamat most challenging ay most fulfilling din daw ang proyektong ito. Nagpaabot naman ng pagbati ang kanyang co-star sa Dilao music video na si Bini Maloy, kaya hindi ng pop rock royalty na si Yeng Constantino. Mga gunita na kamakailan lang, nakasungkit din ng nominasyon sa Breakthrough Awards 2025 sa Brazil si Maki. Sa November 7, nakatakdang ganapin ang Color Coaster The Concert sa The Big Dome. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. 97 days before Christmas. Ang bilis naman. Oo, gusto ko lang magpasalamat of course sa Clarence MD for my skincare. Hello. Hello, Doc. I'll see you tomorrow. Diyan sa Makati branch. Talaga. At eto na nga, alam mo kapag ako naging, halimbawa mambabatas, magiging panukala ko, amyendahan. Kay Miss Thea tayo. Oo, amyendahan. Kapag ka ikaw ay kawani ng gobyerno, hindi ka pwedeng mag-private hospital, ikaw ay gumamit ng government hospital. 'Di ba? Dahil taga-gobyerno ka, dapat facilities din ng gobyerno ang ginagamit mo. Bawal ka lumabas. Yan. Walang lalabas. 2028 malapit na. Tapos, oo daw, kala mo naman. Tapos, ano din, ito yung pinag-usapan namin ni Attorney Cam nung nakaraan ibababa ko yung threshold ng graft and corruption and plunder. Para walang engganyo. Kasi taas ng threshold milyon-milyon. Gawin mo lang yan. 500,000. Graft and corruption and plunder na yan. May kay Miss Thea tayo. Siyempre, hindi yun masusuportahan kasi baka against yan sa mga against sa marami. Hindi niya kakayanin ng mga korap. Diba? Kaya mga Pilipino, walang kukorap. Diba? Pagkatitigan ninyo kung paano nga ba ginagasta. Kaibigan. Paano ginagasta walang ang ating No. pananalapi. Diba? Sige. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa break time. Nakasama niyo po. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan. Sa ngala pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, 4 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time